Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo. At ito sana magbigay sa atin ng inspirasyon at lakas upang tayo magkaisa sa isang simbahan nangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya na Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal din sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaliwanag ng sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal din sa langit. At ang papahintulutan mo sa lupa ay pahintulutan din sa langit. Pinamahal ko mga kapatid, ang pananalitang ito ng ating Panginoon kay Pedro ay nangangahulugan ng pagpili sa kanya. Hindi lamang siya ay pinuno ng mga alagad o ng mga apostol, kundi siya ay pinipili na maging leader na itatatag niyang simbahan. Totoo nga minamahal ko mga kapatid, na siya ang unang Santo Papa. Subalit ang kanyang kapangyarihan na binigay ng ating Panginoon sa Banal na Ebanghelyo ngayon ay ibinibigay sa lahat ng Santo Papang kasunod ni San Pedro hanggang sa kasalukuyan. Ang pananalita ito ng ating Panginoon ay pananalita sa mga alagad. Kung si Pedro ay pinili na pinuno ng mga alagad at ang simbahan, ang lahat ng mga alagad ay naroon ng sinabi ng ating Panginoon. At dahil dito, sila rin ay kasama ni San Pedro na mga haligi ng ating simbahan. Katunayan, minamahal ko mga kapatid, ang pananalitang ito ng ating Panginoon ay sa dahilan nagpahayag ng tugon si San Pedro bilang spokesman ng mga alagad niya. Ang pagtugon niya sa katanungan ng ating Panginoon, sino ako sa inyo? Ang katugunan niya na ikaw ang Kristo, ang Diyos, ang anak ng Diyos na buhay. Pinamahal ko mga kapatid, sa kasagutang ito ay nangangahulugan
na ang mga alagad, lalong-lalo na si Pedro, ay kumikilala sa ating Panginoon. Kilala nila ang ating Panginoon na siya ang anak ng Diyos. At dahil sa pagkakilalang ito, yung mga turo niya, yung kanyang mga batas at kautusan at pangaral, ay natanggap ng mga alagad. Ito'y kanilang isinasabuhay. At dito nakikita ang kanilang katapatan na sila ay handang sumunod sa ating Panginoon hanggang sa kamatayan. Ito'y ibang-iba doon sa mga sagot ng mga tao. Na sinasabi lang, ikaw ay si Juan Bautista. Ikaw ay si Elias. Ikaw ay si Jeremias. O kaya ay isa sa mga propeta. Subalit, totoo at kilalang-kilala ng mga alagad ang ating Panginoon na siya ay anak ng Diyos na buhay. At dahil siya ay buhay, isinasabuhay nila ang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa kasagutan ito ng mga alagad at ni Pedro, ay binigyan sila ng misyon. At ang misyon ito ay pagpatuloy yung misyon ng ating Panginoon na ibinigay sa kanya ng Ama. Ito ang naging dahilan kung bakit siya pumarito sa lupa upang ang misyong yon na bigyan ng kaligtasan ang sanlibutan ay makamtan ng lahat ng tao. At ito nga ay iniiwan sa kanila ngayon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ibinibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. Ang sinumang ibawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At sinumang pahintulutan sa lupa ay pahintulutan din sa langit. Kaya't napakaliwanag na yung misyon na yun ay nasa kanila. Na dapat nilang ipangaral din yung aral ng ating Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, upang sa ganon, sila ay magkaroon ng karapatan. Sila ay magkaroon ng chance para sila ay makabalik o makarating sa kaharian ng langit. At dito nga ay binibigay sa kanila at ibinibigay din sa lahat sa atin. Sa kapistahan ito, na nila Apostol San Pedro at San Pablo, ay tingnan natin ang kanilang mga katauhan. Totoo nga na sila ay mga alagad. Subalit ang dalawang ito ay halos magkaiba. Magkaiba sa kanilang pagtawag. San Pedro ay tinawag ng ating Panginoon bilang mangingisda. Subalit tinawag siya upang kanyang maging alagad. Sa pagtawag at pagpili sa kanila, ay mayroong pagkakaiba. Ang pagkakaiba ni San Pablo ay siya ay pinili na isang makasalanan, taga-usig ng mga Kristiyano. Subalit makikita natin, sa kanilang pagkakaiba ay nagkaroon ng pagkakaisa upang sila'y mangaral sa banal na Ebanghelyo. Subalit bago sila ay pinili, ay naroon ang tunay na kahinaan ng dalawang taong ito. Sapagkat mahina sila, nagkasala sila, subalit tinanggap sila ng ating Panginoon. Si San Pedro ay 3 ulit niyang itinakwil ang ating Panginoon habang ang ating Panginoon ay naghihirap at nakapako sa krus. Nang siya ay pinayagan ng ating Panginoon na maglakad sa tubig upang siya ay salubungin, humina ang kanyang pananampalataya. At dito sa paghina ng pananampalataya, unti-unti siyang lumulubog. At ang sinabi ng ating Panginoon na sila ay pupunta sa Jerusalem at siya mismo ay maghihirap, mamamatay sa kamay ng mga kaaway. Ayaw yun ni San Pedro. Tinutulan niya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, umalis ka sa aking harapan, Satanas. Minamahal ko mga kapatid, sa kabila ng hirap, sa kabila ng mga kahinaan at kasalanan ito, ay tinawag pa rin ng ating Panginoon si Pedro bilang kanyang pinuno
ng simbahan na kanyang itinatatag. Si San Pablo ay number 1 na persecutor ng mga Kristiyano. Sabihin mo kay San Pablo before na yan ay Kristiyano, yan ay pahihirapan niya, yan ay papatayin niya sapagkat kalaban niya ang mga Kristiyano. Subalit tinawag siya ng ating Panginoon. Pinagbago siya ng ating Panginoon. At siya ay pinili, tinawag bilang kanyang mga alagad. Minamahal ko mga kapatid, sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang pagtawag, sa kabila ng background nila, kung paano sila sumunod sa ating Panginoon, sila pa rin ay nagkaisa upang ang misyon ng ating Panginoon ay ipagpatuloy nila. Sila ay nangaral sa iba't ibang dako. Sila ay nagpaliwanag ng aral ng ating Panginoon. At sila ay pinakita nila ang kalakatapatan hanggang sa kamatayan ay tapat sila sa ating Panginoon. Kaya silang dalawa ay naging martyr, pinatay dahil sa pananampalataya. Minamahal ko mga kapatid, ang daming magagandang aral na makukuha tayo kina San Pedro at San Pablo. Una sa lahat, tayong lahat ay mga miyembro ng iisang simbahan. At kung tayo mga miyembro ng ating simbahan, kung paano itinalaga si San Pedro na siyang mamuno ng simbahan, dapat nating tingnan na siya ang pinuno ng simbahan at ang lahat ng kanyang mga kahalili, ang mga Santo Papa hanggang sa ngayon, ay dapat nating tingnan na sila ay mga leaders natin ng ating simbahan. At ang ikalawa, kung sila ay pinili ng ating Panginoon, sila ay tinawag ng ating Panginoon, tayo rin ay tinatawag ng mga miyembro ng ating simbahan. At kung sa kanilang pagtawag at pagpili, ay dahil doon sa kasagot ni Pedro ngayon, na ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos sa buhay. Ganon din ang inaasahan sa ating minamahal kong mga kapatid, bilang mga miyembro ng simbahan. Dapat makita natin at may sa buhay natin ang kasagutan, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay. At hindi lamang sa pagsunod sa salita, kundi dapat isabuhay natin ang aral ng ating Panginoon upang sa ganon, kung paanong sila ay naging tapat hanggang kamatayan, magagawa rin natin, pwede rin sa atin na tayo maging tapat hanggang sa kamatayan. At kung sa kabila ng kanilang kahinaan, kanilang mga kasalanan, ganon din tayo. Tayo rin ay mahina. Tayo rin ay makasalanan. Subalit tinawag sila ng ating Panginoon. Ganon din sa kabila ng ating mga kahinaan at kasalanan, tinatawag din tayo ng ating Panginoon. At kung sa kanilang pag-response, pagtugon doon sa tawag ng ating Panginoon, sila ay nagpatuloy sa iisang misyon na ipagpatuloy yung misyon ni Kristo sa lupa na tulungan ang bawat isa na magkaroon ng kaligtasan upang makarating sa kaharian ng ating Ama sa kalangitan. Ganon din ang bawat isa sa atin. Totoo nga na tayo magkakaiba. Iba't ibang mga tao sa iba't ibang lugar ng sandaigdigan. Magkakaiba ang ating katayuan. Magkakaiba ang ating mga gawain. Maaaring magkakaiba ang ating mga pag-iisip. Subalit tayo ay inaanyayahan, binibigyan ng inspiration na tayo sana ay magkaisa sa ating simbahan upang sa ganon magkaroon lamang tayo na iisang simbahan, iisang Panginoon sa Kanya. Minamahal ko mga kapatid, alam ko na ito ay napakahirap. May mga pagsubok na darating. Sana sa mga pagkakataong yan ay bumalik tayo doon sa katanungan ng ating Panginoon at tinatanong tayo, sino ako sa inyo? At kung ang ating kasagutan ay ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay, ito ang magbibigay sa atin ng tunay na lakas
Sapagkat kung paano ang ating Panginoon ay tinanggap niya ang lahat ng sagabal, lahat ng pagsubok ay kanyang napagtagumpayan. Ganon din sina San Pedro at San Pablo na nagawa nilang napagtagumpayan ang lahat sapagkat isinabuhay nila ang halimbawa ng ating Panginoon. Ganon din ang gawin natin. Tayo maging tapat sa Kanya. Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Napakaganda at napakasagana kung tayo nagkakaisa. At ito'y magagawa natin sa ating simbahan sapagkat iisa ang ating Panginoon. Iisa ang Diyos para sa atin. At away pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.